Pakinggan po niyo mabuti ang kwento ni Mang Carlo. Hindi kagaya nun. Kahit magsisid ka maghapon, okay lang. Walang nagbabawal. Ngayon, ang pangingisda natin dyan, parang ninanakaw natin yung sarili nating isla. Para tayong mga hayop na tinataboy sa mga China na yan. Binababa nila yung mga speedboat nila, tapos pag hindi maitaboy, binabangga yung mga katig ng bangka. Pinuputol yung mga angkla. Kumunti yung huli namin, tamang-tama lang sa pamilya. Pambayad pa ng utang yung iba. Kailangan talaga makuha natin yan. Hindi naman sa kanila yan, sa atin talaga. At narinig niyo po ang kwento, ang mga karanasan ni Mang Carlo. Kasama po natin siya ngayong gabi dito sa University of Pangasinan. So ngayon, kaway po kayo. So ngayon may katanungan para po sa lahat ng ating kandidato, si Mang Carlo. Carlo? Sa inyo pong tumatakbong maging Pangulo ng ating bansa, ano po ba ang pwede niyong gawin para sa aming mangingisda upang matulungan kami na hindi itaboy ng Chinese Coast Guard at para pamingwit kami ng mabuti na mapayapa? Yun lang po. Narinig niyo po ang katanungan mismo na nanggaling na kay Mang Carlo. So sana nga po ay matugunan niyo ang kanyang problema at ang problema po ng lahat ng mga mangingisda ngayon doon sa West Philippine Sea. Pakinggan naman po natin ang kasagutan mula kay Senator Miriam Defensor. Dalawang paraan makatulong ang gobyerno sa inyo. Una, legal. At pangalawa, diplomasiya. Sa legal na paraan, kung nandyan sila sa ating katubigan at kinukuha pang isda natin, kamukha ng sinabi ko ng Immigration Commissioner ako, tatawagin ko ang Coast Guard, bombahin ko yung mga iyon. Ngayon, ang pangalawang paraan naman ay ang diplomatiko. Kausapin natin sila. Tapos, sasabihin natin, we have world public opinion behind us. Ang paniwala ng buong mundo na atin talaga yung tubig na yan eh. Kaya huwag niya tayo paandaran ng ganyan. That's all. Maraming salamat, Senator Miriam. Ang sunod naman po, nasasagot kay Mang Carlo, ay si Mayor Duterte. Alam mo, dapat malaman natin kung saan tayo ngayon. We have submitted ourselves to an arbitration, parang korte international. And we have submitted our papers and documents, our claim. Ang China naman po has insisted sovereignty na kanila, pero ayaw nilang mag-submit sa jurisdiction. But anyway, mag-submit sila o hindi, the court or the arbitration court can go on and hear the case. Ngayon, pag sinabi panalo tayo, ayaw ng China, I will not go to war. Sabi ng dalawang distinguished speaker, pupunta ako sa China. Ngayon, pag ayaw nila, then I will ask the Navy to bring me to the nearest boundary dyan sa Spratly, Scarborough. Bababa ako, sasakay ako ng jet ski, dala-dala ko yung flag ng Pilipino at pupunta ako doon sa airport nila, tapos itanim ko. Then I would say, this is ours and do what you want with me. Bahala na kayo. I would stake that claim. And if they want to, matagal ko ng ambisyon niya na maging hero rin ako. Pag pinatay nila ako doon, bahala na kayong umiyak dito sa Pilipinas. Kayong mga Pilipino nakikinig ngayon, boundary lang, tubig lang naman, hayaan mo yan. Insist on Philippines, Philippine Sea. Karami ng dagat natin, di ibigay na lang. Sige, iyon na yan. Gusto ninyo, gawain na lang ninyo kaming province, Fujian, pati Philippine province of China. Di wala tayong problema. Ako
years on, our nation remains confronted with novel challenges in varying forms and degrees, but with the same existential impact. Some portend clear and present threats to our sovereign rights and in fact have already caused physical harm to our people. Ang mga ito ay hindi katanggap-tanggap, hindi makatwiran o makatarungan, lalo na sa panahong ito ng payapang pakikipag-ugnayan ng mga bansa. Naway magsilbing inspirasyon ng mga kaganapan noong 1942 at ang tagumpay natin noong 1945 sa ating lahat. Gayon din sa ating kabataan at sa mga ating susunod na salinlahi. Tulad ng pinamalas ng ating mga dakilang ninuno, hindi tayo dapat magpasupil at magpaapi, lalo na sa loob ng ating sariling bakuran. Naway, mapagkunan natin ito ng pang-ibayong kamalayan, tapang at lakas ng loob. Higit sa lahat, naway patuloy nitong pagtibayin ang ating pagkakaisa at ang ating pagiging makabansa. We must leverage these lessons if we are to safeguard the future of our republic. The sacrifices of our heroes must galvanize us and strengthen our national consciousness, our patriotic spirit. The present-day armed forces continue this noble duty of safeguarding our nation's security and our sovereignty. And in recognition of their bravery and sacrifices, I am directing the Defense, Budget, and Finance departments to study the existing separation benefits of soldiers who incur total permanent disability in the line of duty, to see if these are commensurate to the sacrifices that they have made, and submit their recommendation while taking stock of the national government's position. We are doubling our efforts. We are doubling our efforts to enhance their operational capability. We must therefore also ensure their safety by procuring the right equipment. I therefore task the TND and AFP to assess and submit a report on the responsiveness of the current inventory of military supplies and equipment. These measures aim to show our unwavering support to our soldiers as they face new and growing challenges. Ours is a complicated world today, but we must not yield. We must not back down from any and all challenges that seek to threaten our peace, our honor, our very existence.